أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagali nami luso nami sa itiyan kanong agam Islam. Welcome kanong kita nunya programa asu kagapiano kang ugulawas. Pangunin tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala na sulang-ulangon mga bataluan sa kita no, mga tanong overcome. Ndu sulang-ulangon ad mga gadaman sa kita no, na maagan sila makarecover. Amin. Sa gulaan to, nayatan og kambitiala na magapantag sa understanding health through Islamic perspective. At mga ibamanutan no siya, pitutima na advice kanu lang, unus kita no, sa panon niya ukit amaganta no, makarecover, inshallah subhanahu wa ta'ala. Mga pagali nami, adin siya pitutiman approach, anya ba ibamanutan no, yame ito na 7 health tips. Siya kanu lang, unus kita no, niya ba kinili namin nun, na masla mga pinadsapan ng Allah ta'ala, na agad naka-recover sa mga nabalo yung pasyente no, kano naka almost 10 years na niya kita ng mga experience inshallah subhanahu wa ta'ala. So number 1 ay pag-advise no, na pakabagalon sa connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iya o kita ibamano no pamakaminam doon siya kanuigan to bagi naman na nabago bagi naman ito na pangunyatan pamalakapatan kan sa kawanan na 5 na pangunyatan so unto saya mana na ya Allah, pamakan inampun ka kanong mga simba ko, nuso jihad ko, ya Allah, napadjawab ka siya ba, imaawa sulang no gadaman ko, magidyan, imapayag no masulun. Na nabati ka sa surah Al-Fatiha, ayatul kursi, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, nas, na nantuba, tulutiman nanto muligid ang mga surah, na nanggagama katuloy kapambatil, mapasad na, bismillah, na naminom ka, bismillah, minum ka salino, bismillah na minum ka salino na namaslin to ba makatabang siya kanulang nuskita no ato ka umaga mapasa din to ba na itos din so sa kalitron to ka ipatunag siya kanong asidan to nakabulog kag ginaasidan niya na maslin niya pakabinasan siya kanong lawas according sa studies na 90% sa kabsakit no nasap kanu kaljik kita no atinay so tuban to kailangan na matunag su toxin siya kanu tinita no nakapada mga maka-benefits lon nanto ba nakabagi naman sa iga inshallah subhanahu wa ta'ala so nanto ba bago bagi naman no pagganan sa mga ibamanutan no bago ipatsapo sa mga ibamanutan no bago ipadabag so ibamanutan no ipadabag na napangunyatan sa nanto ba ya Allah no pamakanina apon ka mga simba ko ya Allah napadsap ka siya ba imaawa sulang no gudaman ko magidsan ni mapayag no masulon dada imposible lo ba ko sallallahu ta'ala na mingwalos kayo sa the cure as-shafi kanin ni pangamot niya so mga benefits kapandualo sa Allah subhanahu wa ta'ala pamakikinig tanong. We ask Allah subhanahu wa ta'ala things. We're all in need. Every single time we are speaking, it's important to say the dua or the supplication that is in our mind or on our tongues as soon as we have the opportunity to say it. Once it comes to your mind, just utter it, say it, let the supplication come out, release it, because you don't know when is the time for acceptance. Dua, when we call out to Allah subhanahu wa ta'ala, we all have needs. One wonders sometimes whether it will be given to us exactly as we are asking for it, because the Almighty has heard it without a doubt. He knows, and at the same time He responds, but whether or not He gives it to us exactly as we want, only He knows. So it's important for us to choose moments that are more blessed. And sometimes the minute you think of something, if you say it, it is something that would be giving preference to the Almighty over everything else. So if you notice when I speak, a lot of the times I'm in the middle of a lecture, and what I would do is I would say, may Allah grant us goodness, may Allah bless us, may Allah cure those who are sick, may Allah have mercy on those who passed away, may He grant us a deep understanding, may He grant us, so much so that people actually call me deep understanding, because I'm a person who always says, may He grant us a deep understanding. Sometimes the understanding is very shallow. And sometimes, people think that, we're very knowledgeable. But the truth is, we're not. We have a little bit of knowledge. It's Allah subhanahu wa ta'ala who is the owner of all knowledge. And our little knowledge compared to what even the other true scholars of deen have is absolutely no. So we need to know, let's swim in the ocean of knowledge and let's continue learning, continue correcting ourselves. And at the same time, call out to the Almighty. Ask Him, tell Him. At any given time, when you are walking, when you
you're driving, when you're at home, when you're in the kitchen, perhaps cooking, perhaps helping, just say, Ya Allah, bless my child, Ya Allah, bless me, Ya Allah, protect me from evil. Think of these things, and the minute you think of it, make a dua, say it out, talk to your maker. It develops a beautiful link between you and Allah subhanahu wa ta'ala, and this is what we want. This is the sweetness. You know, people feel scared, but they forget to say, oh Allah, protect me from fear. People feel so much and they forget to ask Allah subhanahu wa ta'ala things. People are worried about poverty and they don't say, Ya Allah, protect us from poverty. People look at some others who perhaps are maimed or who do not have organs or who are sick and ill, and they forget to say, or they don't bother to say, oh Allah, at that split moment, oh Allah, grant me cure from sickness. Oh Allah, I thank you for what you've given me. Really, these are some of the words that need to be on our mouths. You know, it is the spicing of the words that we really need through the speech that we have. So this is a piece of advice that I have for you, and the reason I say this is through my journey with the Quran, alhamdulillah, I have learned that Allah subhanahu wa ta'ala has the dua or the supplications of the previous messengers as well as Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as well as some recommended du'as where Allah is instructing Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to say a specific supplication in a specific way. It's all over the Quran. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا رَبَّنَا this, رَبَّنَا that, oh my Rabb, this is what I'm asking you. Oh my Rabb, grant me offspring. Oh my Rabb, bless me in this way and bless me in that way. So why don't we learn from that, that all over our speech, we just need to say a few Rabbanas, inshallah, meaning may the Almighty grant us this and grant us that. May Allah subhanahu wa ta'ala, may the merciful, oh you who is most merciful, help us, have mercy on us, open our doors, grant us guidance. So many different du'as that we make. May Allah subhanahu wa ta'ala really open our doors. There you are. Pamagkikinagan tayo niya, kanyaba sa mga pinadyapan, Allah ta'ala ang nakarecover. Naka 3 to 4 months na pinadyapan, Allah ta'ala ang nakarecover. Mga cancer, mga na-stroke, mga diabetic, na pinadyapan, Allah ta'ala ang nakarecover sila. So pangintan sa Allah subhanahu wa ta'ala na sulang mo kita no, ang mga gadaman na magan makarecover ka no, lang mo mga bataloy sa kita no. Amin. Na si Rolly Ramos Solicito na ini nagdami niya na strokes kanina na paralyzed nga sa lawasin na dili pagkadabad-dabad na nalimuno Allah ta'ala na naka-recover kanin. Limuno Allah subhanahu wa ta'ala, hypertensive, no heart attack, pitangis kanin sa Philippine Heart Center. Okay, na dinigaga sa mga pambayadan lo. So aplo na yan yung pingalbak na regular IME every month din na yan yung initake na kita ng mga food supplements. So IME na gunabalingan lo kano cardiologist kano doktor sa pusong na yan na tanong doktor na he was given fit to work with a healthy diet and regular intake of his supplement. He was able to bring back his BP back to normal. Na kananin to galu-galu ang pinagsapahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na waso kinabanad sabad kanulawasin. Si Dina Lau na yanin sakit na brain cancer. Meto na adan isa compartment siya kanong ulunin inatuan abukol na nayanad talo no doktor na yanin bu chance ka-survive na 20% na taman sa gunaban na kita sa hospital na komatos. So yalong pinakidan na adan inagtak siya kanong ilunginan to si TMD tumundog na siya kanong tangilanin, tumundog na naka inapatabags kanin sa IME na after 2 days na nakagadams kanin ninta na tuman na nakaumatos. After 1 month na nakalakon sa kanin. After 4 months na fully recovered, gunapan check up jaluman na dadan so brain cancer inshallah subhanahu wa ta'ala na nalutan no bang ni inshallah subhanahu wa ta'ala sa sulang nus kita no panggalbak kanin sa mga ibamano tanong na padsapano Allah subhanahu wa ta'ala no maawa sulang ulang no gudaman tanong magidsan imapayek ni masulod. Ako po si Dina Ligat Pulao. Ako po yung may sakit na brain tumor. 2 days ako doon na kumatos. Ginawa nila talaga ang kaya nilang ginawa para gagaling ako. Sa ngayon, sa awa ng Panginoon, okay ako. Okay na talaga ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat po. Tumundog na yani mo niya sakit na kuha na diabetic no na stroke pan sabad kanong lawas na din nagaga pabatabad na kanong tuba pa diyan kanong first week ka kinataken
na nakapats kanin nakapatabak sa IME, intravenous micronutrient infusion, nakapats kanin kanudal mo sa kapadyan na ini resulta limunullahu ta'ala sal kanina nakapulo nin so limanin apagana ito na mayabo di nin gagapagpulo no gweda gunanin na gunapad sa panallahu ta'ala nakapulo nin so limanin after 1 week sa guna na fully recovered kanin alhamdulillah pinasapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na po ako ay nakakalaman na po sapagkat ito po ay kagandahan po ng solusyon po sa aking sakit karamdaman. At hindi na kahit po po mga may sakit at may karamdaman po may pag-asa po gumaling. Kayo po ay Sir, pang ilang IME mo na siya? ito po ay pag 7 ay ko na po. Ito po ay ipapagpatuloy ko pa po sa hanggat ako po ay makarecover po. Kumusta na po yung pakiramdam niyo ngayon? Ito na po, bagaan na po. May improvement na po sa aking katawan. Sa tuwing ako po ay nakakapag-take na baga herbal, medicine, halimbawa. Ano nga sir yung naging sakit mo? Ako po ay may karamdaman po stage 3 liver cancer. Ako po ay nagpa-ultrasound po last week. Ito po ay may improvement. Ito po ay naging normal na po. Ito na may lumit po yung bukol po ng aking atay. Sabi po kulani po. Our product is proven, tested and effective. My lung tumor is gone. Severely fatty liver is gone. Myoma is gone. Cyst in the uterus is gone. Sugar is normal. 3 months bleeding is gone. Prevention is better than cure. Share ko lang po ang experience ko sa produktong Essential Greens, Essential Seeds, CTMD at Linea Mist. Dati po ako na stroke. Ang ginamit kong CTMD, ipinapatak ko sa ilalim ng dila ko at nag-spray ako ng Runamist sa batok at sa mukha at na nagpapatak ng CTMD sa tubig at uminom ng Essential Green at Essential C at IMI. O intravenous micronutrient infusion ng ma-stroke ako kalahati ng katawan ko ang namanhid. Hindi ako pumunta sa hospital. Nagpunta ako sa klinik ni Doc para magpa-IMI. O intravenous micronutrient infusion, napakagaling ng products ni Doc. Testimony ng isang pasyenteng may lupus, kung ano-ano ng supplement ang nainom. Ngayon lang umiigi ang katawan niya since na-diagnosed siya last 2018, bagong user lang iyan. Mga halos 2 months pa lang gumagamit ng products natin. Ang nanay ko nag-apitong stroke, ang ginawa ay nagpa-IMI o intravenous micronutrient infusion, Essential Green at Essential C, CTMD at Runamist ang ginamit niya. Hindi siya nagpunta sa hospital kundi kay Doc lang sa klinik. Walang na-damage sa nanay ko, hindi siya naparalisa sa katawan at kahit ano sa katawan niya ay walang na-damage. Sa tulong lang ng products, malaking tulong siya sa buhay namin ng pamilya ko. This supplement, I have hypothyroidism with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. I've never found a supplement that has been so effective for transforming my level of exhaustion. This supplement makes my brain come alive, and it's been truly impressive in terms of allowing me to have a little bit more endurance each day. I still get tired, but this supplement has taken the extreme exhaustion almost away. If you are chronically exhausted or if you have brain fog, this supplement could really help you. Give it 1 full week and take this full dose for at least 2 weeks to see the results I've described. I never thought anything would take the exhaustion away, but this has saved my life. Thank you. I love this stuff. I realized a few months ago that I was most likely mineral deficient. I researched a bit and decided to add this one into my daily diet. I split the daily dose into 20 drops in the morning, then 20 drops in my water bottle that I drink during the day. When I first started taking it, I felt altered. I felt so good. So much energy.
Now it has just become my baseline and I no longer feel mineral deficient. My hair is growing like a weed. I have to have my hair colored every 5 weeks instead of 6, but I don't mind. This has every mineral you will ever need. I use this because I have low mineral content, low blood pressure, low energy. My blood pressure is up closer to a normal reading now. I work hard outside in the heat and these minerals give me a boost when I start to drag due to heat and sweating. I also have noticed my calves aren't cramping in bed at night. It has also alleviated my constipation. I still remember the first time I took trace minerals. The second I sipped the glass of water with trace minerals, I inhaled all of a suddenly. It was like the first breath in the longest time. Almost as if I had been holding my lungs shut until almost faint, but then I was allowed to breath. Currently, my health is much better. Sa katawang pasyente ko, breast cancer stage 4 na malignant naman sa swan. Pinaludok yun sa clinic sa Manila, sinagwato. Hindi rin makagagad. Senior citizen. So, ang sabi ng doktor, by November, mamamatay na siya. So, pumunta siya ng clinic, ako galipat mga siguro around September or October. Now, during first IME namin, igila, kaso cancer rin na siya, din kimuha sa swag, na medyo sakiti, mga buto-buto rin. Tapi betul ko to sa kano karon na to sa unggan. Kaya ginanatunin sa sakit ko lawas ka. Pakalanggasan ta sa tutol, now maso November, hindi man siya namatay. Minda dalakaw, inatuan ang buko. Kaya ginanto may chemotherapy. Tandaan, hindi nakakakalbo ang cancer, ay nakakakalbo sa sakit or may cancer, is yung chemotherapy sa chemical. Okay? So, ang nangyari dun sa senior citizen, nakalalakaw, pagtatawag, mag-istorya, inatuan ako, may kasawa-sawan sa mangginiwan. May buntag sa tanan no. Niya si Nanay Mercedes Humamil. Pila gani mo edad nay? 66 years old. Actually double dose siya tong last month karon IMI na po siya, nag-undergo siya intravenous micronutrients infusion sa tuang IMI team. We're so thankful no kay naagyoy positive gyud nga response sa iyang lawas. Nay, unsay mo paminaw karon nay? Okay na. Okay na. Katong sakit sa imong ulo nay, wala na wala na nagtukar? Wala na. Actually, ang case ni Nana is kidney failure at the same time na siya hypertension. Okay man mo sugar na, di ba? Oo. At least makatog nagyug kag tarong nay. Lang akong liver. Pero makatog nagyug kag tarong nay. God grace. So mao lang to no, hinaot unta ang uban no nga mahikayat pod nga mag-undergo og IMI kay makatabang gyud sa tuang tanan mao na daghang salamat ug maayong buntag. Ya ikadua ay bamando tanu ukit kanggamot na napaternan sulang-ulangon ug nga jawapan na kabsakitan to. Ya bitiara no agama na alwiqayatu khairum min al-ilaj. Prevention is better than cure. So kapangabong nayala bikapianin kun minsa kanggamot. So pangabungan tanu sulang-ulangon ug nga jawapan na kabsakitan to kanto be labi ikapianin siya kanulangon uskita no. Malugod na manggula isa kalita bangabong na nakabulog dun so mga gadaman tanu mabagal. So, according to studies, 70% ka ng mga tao na sakali panggamot na masla din sa problema. So, yung pinakapiyakan ng langon kita, no, na adin ka nga gadamtan ng mga bened, mga langot, adnan to na gadamtan no, dito yung nagayat makatulog, na di italipenda. Bisita ka nung kita ng klinik, kalibre punso check-up tanong inshallah sa natala. Ya ikatalo, ibamando tanong ukit kanggamot na cleansing, blimpyunso, siya sa didal mo lawas na maslenya ba impakin pabila kakalimpyuan so siya sa didal matineta no ka tuba according to studies na 90% sa kabsakit no nasawap ka no kalchikatinay uming ka malsik sa tineta no napatusupan ng mga ugatan to sa mga toxin na iblapatin siya ka no mga major organs no na tumunto patsakit no tumunto nasisita ma-cleanse sa tineta no kaya na once malimpyo sa tineta no na nadama ko so po mga ugatan to ang mga toxin luka no ugatan no mga acid luka no ugatan no luka no tineta no na yan resulta na di tanong sakit
So ito pa makikinuguntan niya kamaslay makuwatan mga balaguna sunya abid. Ilang beses ba kailangan na magtapon ng dumi ang isang tao? Mahalagang tanong yan. Bueno, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, sinasabi nila na ang dapat na dami ng pagtatapon natin ng dumi sa katawan natin ay hindi bababa sa 2 o 3 beses. Yan ang tinatawag natin na normal bowel movement. Itinulad nila ito sa isang bata na pagkatapos dumede ay agad-agad na nagtatapon ng dumi sa kanyang katawan. Kaya lang dahil sa uri ng pagkain natin sa ngayon, nagpapangyari ito na kung saan ay maging mahirap at maging constipated yung ating tiyan. Ibig sabihin yan, tumatambak ang dumi sa ating tiyan. Itanong mo sa iyong sarili, gaano karaming dumi o gaano nakahaba yung panahon na nagtambak tayo ng dumi sa ating tiyan? Kung ang mga dumi na ito ay nag-o-overtime sa ating tiyan, mga kaibigan, ito ay nabubulok sa loob at tumitigas pa nga, na nagpapangyari na ang mga duming ito habang tumatagal ay nabubulok at siyang inaabsorb ng ating buong katawan. Ito ngayon ang nagpapangyari na tumigas ang ating mga ugat sa ating katawan at eventually nagiging cause ito ng iba't ibang mga sakit. Ngayon mga kaibigan, kailan ba o anong oras ba nagdi-detoxify yung ating colon? Ayon sa pag-aaral, ang work schedule ng ating colon para mag-detoxify ay alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Kaya sa panahon na ito, kapag tayo ay gumigising, pumupunta ka na ba sa CR? Dapat. Dahil sa panahon na ito, ito ang work schedule ng katawan na magtapon ng dumi. At hindi natin ito nagagawa kapag tayo ay nagpuyat kagabi. Kasi maaaring sa panahon na ito, tayo pa rin ay natutulog pa. Yun ang nagpapangyari o isa sa mga salik kung bakit ang mga tao ay nakakapag-ipon ng maraming dumi sa kanilang tiyan. Bueno mga kaibigan, natapos natin pag-usapan ang work schedule ng detoxification period ng ating mga body organs. Pag-usapan naman natin sa ngayon ang detoxification period na kinakailangan para sa ating internal colon o yung ating bituka, ika nga. Kinakailangan na bigyan pansin natin ang pagpupuyat. Dahil kung hindi, ito magpapangyari gaya ng pinag-usapan natin na manghihina ang ilan sa mga pangunahing internal organs ng ating katawan na ginagamit natin para sa digestion. At ano ang mangyayari kapag palagi tayo nagpupuyat? Aakain tayo nito sa susunod na dahilan kung bakit nasisira ang mga internal organs natin. Ito ay walang iba kundi ang tinatawag natin na auto-intoxication. Sa panahon ng self-poisoning or auto-intoxication, mahalaga na maintindihan natin o makita natin kung ano yung normal na hugis ng bituka ng ating katawan. Tingnan ninyo ang normal na hugis ng ating mga bituka. Nandyan ang iba't ibang bahagi nito tulad ng stomach. At yung kinain nating pagkain ay dadaan sa papuntang small intestine. Habang ito ay dumadaan sa small intestine, yung ating liver at gallbladder ay nagpo-produce ng bile para tunawin ang mga fatty deposits ng ating katawan, ng mga kinain natin. Ganon din naman yung nakikita ninyo na sa ilalim ng stomach, yan po ang ating pancreas. Ang pancreas naman ang responsable sa pagtunaw o paglalabas ng insulin upang sa gayon ay ma-digest natin ang mga glucose o asukal sa ating kinain. Ngayon, ano ang nangyayari? Bakit nasisira ang ating intestine o yung ating colon sa kabuuan? Ito mga kaibigan ay dahil sa maaaring hindi na tayo kumakain o hindi na nagiging regular ang pagkain na dinisenyo ng Diyos para sa atin. Ano ang mga ito? Ito ang mga natural na pagkain na sadyang dinisenyo upang magbigay sa atin ng mga sustansya at gayon din naman mga enzymes at fiber sa ating katawan. Ito ay walang iba kundi ang mga prutas na nakikita ninyo at mga gulay na kung saan marami sa mga ito ay hindi na kailangan pang lutuin upang sa gayon ay hindi mamatay ang mga enzymes na ito na ginagamit upang tunawin at i-break down ang lahat ng mga substance na kinakailangan upang maging sustansya ito na magiging kapakipakinabang sa ating katawan. Ang tanong ay, anong uri naman ng pagkain ang sumisira
sa ating katawan kapag ito na lang ang regular na kinakain natin sa araw-araw. Ito yung mga pagkain na kung saan ay walang fiber, walang enzymes, at ito ang mga pagkain na kung saan ay napakahirap tunawin ng ating digestive system na kung saan nagpapangyari na ito ay magtagal o sinisira nito yung tinatawag na motility o sa madaling salita, yung hilab ng ating bituka. Kaya dun sa mga tao na constipated, malamang mahilig kayo kumain ng mga pagkain na ito. At yan ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan kayo tuwing kayo ay pumupunta ng CR. And habang nagtatagal ang mga pagkain na ito sa ating bituka, mga kaibigan, tiyak na magkakaroon ng masamang epekto ito sa ating kalusugan. Kung titingnan ninyo ang mga slides ng iba't ibang bituka ng mga tao na kinunan sa x-ray, makikita ninyo na hindi na maganda ang kanilang forma. Ang ilan sa mga ito ay masasabi nating bumagsak na o ang terminolohiya na ginagamit dyan ay prolapsed colon. Kung mapapansin ninyo, ang ilang bahagi naman ito ay lumiit at nagpapangyari na kung saan ang mga dumi ay hindi makapag-navigate palabas ng ating katawan. Kung tawagin naman natin yan ay strictured or diverticulous colon. Kung mapapansin naman ninyo, ang ilang tao ay mayroong bituka na lumiit. Ito ang pangunahing epekto ng stress. Kung i-define natin ang stress sa bahaging ito, ano ibig sabihin? Ito ay nagpapangyari ng isa ay laging maaaring magagalitin, laging nag-aalala. Kaya ano ang magiging epekto nito sa kanyang bituka? Kung mapapansin ninyo sa slide, ito yung nagiging itsura ng kanyang bituka. Lumiliit at nagpapangyari na kung saan nahihirapan tuloy ang dumi na mailabas o mai-navigate palabas. Ngayon, kung tatanungin namin kayo, gaano karaming dumi na ang maaaring di natin namamalayan ay naimbak na sa ating tiyan o sa ating mga colon. Dahil ayon sa isang kilalang doktor sa Amerika na si Dr. William Hunter, pinabanggit na the colon is the sewer system of the body. But with neglect and abuse, it becomes a cesspool of toxins that spills over into the body. Ngayon, paano ba natin nasasabing nagkakaroon tayo ng negligence at abuse sa ating katawan? Yun ay nangyayari kapag palagi na lamang tinapay, palagi na lamang mga starchy food o maharinang pagkain ang ating kinakain. Makikita ninyo ang itsura ng ating small intestine na kung saan ay meron kayong makikita na mga tila buhok ika nga. Kung tawagin natin ito ay microvilli. Ito mga microvilli na ito ay nagpapangyari na ma-absorb natin ang lahat ng sustansya na ating kinakain. Nakikita ninyo na ang mga microvilli na ito ay nakalubog na sa matagal nang nakaimbak na dumi. At napakarami ng bakterya. Kung mapapansin ninyo, ang mga bakterya mismo ay kinakain na ang mga microvilli ng ating intestine. Kaya ano ang nangyayari kapag nasira na o tumigas na ang mga duming ito sa gilid o nasa lining ng ating bituka? Ibig sabihin ito, hindi na natin ma-absorb ang mga sustansya ng ating kinakain at kapag umiinom tayo ng mga gamot o mga food supplements, ito din ang magpapangyari na kung saan hindi umiepekto sa atin ang lahat ng mga gamot na ito. Minsan may mga ilang tao na dumudumi ng after 3 days na, ang iba ay 1 week. Mga kaibigan, ito ay hindi maganda. Magpapangyari ito na tiyak ang mga duming ito ay kakalat sa ating katawan at kung titingnan ninyo, ito ay magbabara sa mga ugat ng ating katawan, tatawid ito sa buto na ating sa likod o yung ating spine area at mula roon, kakalat ito pataas papunta sa ating ulo, papasok sa ating puso, papasok sa ating baga at yung iba naman ay nasa mababang bahagi ng ating katawan. Ya ikapat ay bamando tanua o kita kang gamot na kakan sa mga prutas no kamo. Mas lain niya i makambaragunanin. Siya kanulang kita niya ba ni pambalutusal kita ng Allah Ta'ala mga makanta no na sa prutas no kamo. Na siya kanu madakal sal kita no tabiya mo ka sa pruta biya dandan to na nadita no gid mali ni kaman sa mga prutas no kamo niya. Yan in resulta na may kalubay so immune system tano na ugalubay so immune system tano na yan kabagal na so cancer cells na yan in resulta na malumutan o sakit. So niya ba kaya naisita maadang kanulang unos kita no na yata no pakadaklan siya kanu ato ko mapirmaminti siya kanu kita no niya panganengkan na sa mga prutas no kamo kanya be labi ikapyanin makambaraguna kanulang unos kita no pamakikinagan tayo niya. It
He was a person who taught us to breathe in between our sips of water. That when we ate, that we would eat a third, and a third. A third for food, a third for our drink, and a third for our air and breathing. The Prophet ﷺ was a person who taught us that food is one of the primary reasons for illness if we eat too much of it or if we eat the wrong types. The Prophet ﷺ was a very organic eater, ﷺ. He ate dates, he drank water, he drank fresh milk. He was a person who would enjoy the luxuries of Allah subhanahu wa ta'ala. He loved al-tharid, which was a meat-filled dish on buttered bread with broth. He used to love the excessive amount of soup. Some of his favorite vegetables were things like pumpkin and cucumber, a hadith that mentioned watermelon. He was a person who was a healthy eater. He never ate alone. And that's a really important thing. He was very social in his eating. There's no hadith where you ever hear that at any time he ever had a meal that wasn't shared with others. He ate ﷺ with his hands, not just because there weren't utensils. There were hadith where he ate with utensils, but because his hands, it limited the kind of quality. He taught us not to blow on our food, not to be so greedy that we can't wait until it cools down a little bit, ﷺ. He taught us that the person who serves others should be the last to eat. And therefore it was an honor to make sure that everyone was well fed and watered before a person considered their own needs. There were times where the Prophet ﷺ taught us to restrict food. And he would fast every Monday and Thursday, the 13th, 14th, and 15th of every lunar calendar, and of course the month of Ramadan, and other special days like Ashura in the month of Muharram. The holistic approach of the Prophet ﷺ is really what is key. I'll give you 3 important verses that are of benefit that you can see reflected in the level of the Prophet ﷺ. Allah says, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Eat and drink, but don't be excessive. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا. I've made the night a place of repose and rest, and your daytime a place of activity. And therefore, eating at night wasn't in the habit of the Prophet Muhammad ﷺ. That was something from the active parts of our day. And third, and most importantly, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. I've created out of water every living thing. You and I, we need to drink much more water. Iya mga upaman, mga prutas no kamo niya nantunan na malmubangilin na so mga kamiso na saging na di rin bagilutunin niya na pagkilon. Pamakamasli problema tanong sa tinay na mas mapia iyatanong pagkaroon kamiso na saging na so melaw pa makamasli problema tanong di rin bagilutunin to sundoy katabalon pangupisa na pangaad ng tunbay kanan dutiman mapita, dutiman mutu, dutiman magabi udi kagagen to galaganan tanong na sulagaban udi kagagen to na sumaluto na importante na di pa bagukit sa apo iya may ito na pagkilon na masli makambarugunan niya ba kanong mga problema nin sa tinay. Tumundo kay pamandutan mas labo na makambaragunan ng mga available siya kanulang unuskita majority kanong mga erita na suagit no betang magagabo na umanggay na tarutiman umanggay mapita mo tumagabi agit to subatengin fresh na mas lay makambaragunan niya ba kanulang unuskita. Tumundo kay pamandutan pun na mas labo makambaragunan niya sa mga luyan do kalawag. Sa mga luyan do kalawag na napamasuluyan na pambayon mga manakasalan na aman na lima na napambayonin to do so kalawag ato kagapake mo na bagirisan na tagwan sa igamayaw kapake bitagwan sa tanaba kapake bitagwan sa mamisa maliga na napanginaman into bagkapin monopita na mas lima katabang kanulang muskita kapade pamandutan na so kakan sa malunggay so mayon sa malunggay na bagi naman sa patinin kapake mo ng pabitsimbulan sila sa nanas para mas kapiyaina namin inshallah subhanahu wa ta'ala madakali mga benefits ang malunggay niya makambaragunan siya kanu lawas tanong. Kapag pamanutan umagagabo pamalabid no mas legadaman taw na ka-maintainin sa kakan sa vegetable salad do mga fruit salad niya. Ang kasabutan tanon niya na umagagabo siya kanu mga pagalitan ng mga gadamanin na uman sa koras at kada koras na kaman sa prutas no kamo di din bagiluto dito may ito na fruit salad, vegetable salad na mas lima kambaragunan niya ba kanu lang mga pagalitan adin mga gadaman inshallah subhanahu wa ta'ala. Ya ikalima ay bamandutan o kita kanggamot na nakainom sa iga. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Nya be sa uyag-uyag tano na nasuigan niya. Apasan tano sa yatano may na maiga na mga
2 to 3 liters a day tubaan ni Jimulun subamano talon to OMC para mabaliw alkaline na maaganin matunag sa mga problema siya sa atin na inshallah siya kanul kita no check up na pamano tanong i may ngini kalipasin ato kang ngini kadakal pila kadaki bagad taklon lukan OMC to siya kanul kita no to okay na ma inshallah sunod niya sa mga benefits makikinagan tanong. Here are the benefits and why water helps you live longer. Number 1, increases brain power at nagbibigay ng energy. Kailangan mo ng mental boost? Iwasan mo muna magkape at uminom ng tubig para tumaas ang iyong mental performance. Ang isa sa mga benefits ng tubig ay ang pagtaas ng brain power. Ang iyong utak ay binubuo ng 73% na tubig. Ang pag-inom nito ay nakakatulong sa iyo mag-isip, mag-focus, mag-concentrate at manatiling alert. Kung hindi ka mananatiling hydrated sa buong araw, ang iyong energy level at brain functions ay magsisimulang mag-suffer. Number 2, promote weight management at weight loss. Sangayon sa mga expert, ang tubig ay tumutulong sa pag-alis ng fat byproducts. Hindi lamang kumikilos ito bilang isang natural suppressant, ngunit maaari rin itong mapabuti ang iyong metabolism. Ang pag-inom ng tubig maaaring maging sanhi ng mild temporary increase ng metabolism. Ang pag-inom nito, kalahating oras bago ang bawat pagkain, help you feel less hungry. So, you eat less. Both of this effect ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Number 3, flush out toxins. Ang tubig ay nakakatulong sa iyong katawan mag-flush out ng waste sa pamamagitan ng pawis at pag-ihi. Pinipigilan din ito ang mga kidney stones and protect you from urinary tract infections. Ang iyong katawan naturally detoxifies through the use of lungs, liver, at kidneys. Number 4, nagpapabuti ng kutis. Kung ang iyong balat ay hindi nakakakuha ng sapat na dami ng tubig, nagiging sanhi ito ng pag-dry, tight, and flaky. Ang dry skin ay mas mababa ang resilience at mas madaling mag-wrinkles. Nakakatulong ang pag-inom ng tubig para ma-moisturize ang balat at panatilihin itong malambot. Number 5, maintain regularity. Ang pagiging regular ay resulta ng healthy digestive system. Ang tubig ay tumutulong na i-digest lahat ng iyong kinakain. Tumutulong din ito sa pag-breakdown ng mga pagkain upang ma-absorb ng iyong katawan ang mga nutrients at maiwasan ang constipation. Number 6, boost immune system. Nais mo bang malaman ang pinakamadaling paraan to stay healthy during cold at flu season? Uminom na mas maraming tubig. Ang tubig ay nagpapatibay ng immune system. Nagdadala ito ng oxygen sa iyong mga cells na nagre-resulta ng maayos na functioning system. Number 7, prevents headaches. Ang dehydration ay maaaring mag-trigger ng headaches at migraines. Ang dehydration headaches ay nangyayari kapag ang iyong katawan ay nawalan ng essential fluids para mag-function ng maayos. Ang dehydration ay maaaring sanhi ng pansamantalang pagpurong ng utak mula sa pagkawala ng fluid. Ang mechanism na ito cause the brain to pull away mula sa skull, causing pain at dehydration headache. Number 8, prevent cramps and sprain. Ang tubig acts as a natural lubricant para sa iyong muscles at joints. Ang cartilage na matatagpuan sa mga joints at discs ng spine ay naglalaman ng 80% na tubig. Ang long-term dehydration can reduce the shock-absorbing ability ng joints na humahantong sa joint pain. Develop ang healthy hydrations and you'll be more flexible, less likely na makakaranas ng sprained ankles at maging sore after the next workout. Number 9, regulate body temperature. Isa sa mga well-known benefits ng tubig ay ang paraan ng pagre-replenish ng body's cooling system, pawis. Ang pawis ay natural cooling system ng iyong katawan.
Ang tubig na nakistore sa middle layers ng balat ay lumalabas on top ng skin bilang pawis kapag ang katawan ay nag-iinit. Habang nag-evaporate ito, it cools the body. Nangangailangan ng sapat na tubig ang iyong katawan to properly regulate your body's temperature sa pamamagitan ng perspiration. Number 10. Prevents bad breath. Bukod pa sa mga food you eat, ang dehydration can also cause ng bad breath. Ang pag-inom ng sufficient amount of water washes away sa mga natitirang food particles at oral bacteria that led to bad breath. Number 11. Prevents hangovers. Ang alak ay isang diuretic, so it make you lose more water than you take in and may lead to dehydration. Bagaman ang dehydration ay hindi nagkakause ng hangover, it can cause symptoms like thirst, fatigue, headache, at dry mouth. Ang isang mahusay na paraan para mabawasan ang hangover ay uminom ng isang baso ng tubig between drinks at uminom at least 1 big glass of water bago matulog. Number 12. Puts you in a better mood. Tulad ng well-oiled engine na tumatakbo at top performance, ang iyong katawan will work better when properly hydrated. At kapag ang iyong internal systems at organs are running better, you feel more better and you are in a good mood too. Diba? Ako po si Dina Ligat Pulao. Ako po yung may sakit na brain tumor. 2 days ako doon na kumatos. Ginawa nila talagang kaya nilang ginawa para gagaling ako. Sa ngayon, sa awa ng Panginoon, okay ako. Okay na talaga ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat po. Mga pagali nami, Luzon ng Mistiyan, Kanuwagam Islam, pabitsabutan nami, Uman Kamis, inshallah subhanahu wa ta'ala na continuous so kita no free check-up yan may ito nagkapakay baging Vietnamese kano lukan no kita na to clinic ato kabang Samoro Wellness Hub sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao. Bago kanu bagangelo na nakontak kanu muna ato kay text sungalan nundo sa adreso kanu number tano 0927-37-58030 para makalista ka no inshallah subhanahu wa ta'ala ka 20 po yung mga pasyente yung kaketar tano Uman Kamis inshallah subhanahu wa ta'ala. Uman udi ka no balakay bagangelo na nagapake mo na request ka no sa kami ibagangay lukan no to barangay asala masupag ka no siya ka no Cotabato City inshallah subhanahu wa ta'ala. So kontak ka no ka no number tanon to 0927-37-58030 talumanan tano 0927-37-58030. Tuwas yung number tanong agapakay pagkontak ka no. So Uman Kamis na nainsala na panay-panay ka no alas city kada nga free blood sugar testing tanong so mga taon to malini mapacheck up sa kanila na blood sugar na gapakay panay-panay sa alas city inshallah subhanahu wa ta'ala. Upang man ka di ka nung kasulot na nagapake mo na lasudyo pa ni Kauman okay na lasudyo pa ito yung nasa lasudyo taman sa alas 9 na ada na orientation tano na pena makapamakikinig gano'n mo na luba na inshallah na ada mo IME session tano sa Uman Kamis banto ya kataga na IME to na ipagtabag sulabi magatos mga vitamins, minerals, trace elements halal certified into inshallah na mas lima katabangin madakali mga pinagsapan ng Allah Ta'ala. So Uman Kamis na adan IME session tanong intravenous micronutrient infusion siya kanong kita nung niya clinic Bangsamoro Wellness Hub siya sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao. Welcome sulang nus kita no siya kanong kita nung niya clinic inshallah subhanahu wa ta'ala welcome mamis kanong kita nung niya clinic Bangsamoro Wellness Hub inshallah subhanahu wa ta'ala. Ako po si Dina Ligat Pulao. Ako po yung may sakit na brain tumor. 2 days ako doon na kumatos. Ginawa nila talagang kaya nilang ginawa para gagaling ako. Sa ngayon, sa awa ng Panginoon, okay ako. Okay na talaga ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat po. Iya ikanam ay bamano tano ukit kang gamot. Wala nus kita no na inshallah na mas lima katabang niya ba nakatulog sa mapanay.
So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapani katulugin mubakir na maslai benefits according siya sa Islam, siya ka ng mga ahadith na maslay makambaraguna na katulugan niya sa mapanay pa makikinigan tanong niya. When the Prophet ﷺ told us to do things, they were for a reason. After Salatul Isha, if you do not have anything constructive to do, go to bed. Early to bed, early to rise. Those sayings we've heard, Islam has taught them to us way back in a way that if you were to do it with the correct intention, you earn a reward. You earn a reward. So the Prophet ﷺ not only taught that to us, he actually practiced upon it. After Salatul Isha, he used to love to recline quite early, and then he would get up early as well. Subhanallah. Look at it. Why recline? Many reasons. If you don't have anything constructive to do, recline. Look, I want to tell you, many of you are married here, mashallah. Sleep is indeed a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Sleep allows an individual to refresh his or her body and spirit. As our Maker rightfully states in the Noble Quran, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. And of his signs is your sleep by night and by day, and your seeking of his great bounty. Indeed, in that are signs for those who hearken. Allahu Akbar. My dear brothers and sisters in Islam, sleep deprivation causes a great deal of pain, discomfort and other health related issues, and it is even one of the modern methods of torturing prisoners and captives. For the distress and disorientation that sleep deprivation causes, generally or usually it is enough to break the will of even the most strongest of human beings. Our deen is so beautiful and so complete that our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not leave us groping in the dark. He even taught us how we should sleep. So for today's episode, we will be touching on a few sunan related to sleep, inshallah ta'ala. So number one on the list is early to bed, early to rise. In accordance with the words of the Prophet alayhi salatu wasalam, which has been recorded in the book of Imam al-Bukhari rahimahullah, that one should not sleep before the night prayer, which is Salatul Isha, nor should one have any discussions after it. So it is important that we believers go to bed early and wake up early. As the proverb goes, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Number two on the list is to dust and clean one's bed before sleeping in accordance with the words of the Prophet ﷺ, which has been recorded in the book of Imam Muslim. Number three is that the Prophet ﷺ, when he went to bed, he used to supplicate, Allahumma bismika ahya wa amut. Oh Allah, in your name I live and I die. This particular narration has been recorded in the book of Imam al-Bukhari rahimahullah. Next in line is that the Prophet ﷺ used to place his hands together, blow into them and recite Suratul Ikhlas, Suratul Falaq and Suratul Nas, the last three surahs from the Noble Quran. He would recite these three surahs and then wipe his hands over as much as he could from his body, beginning with his head, face and front part of his body. And he sallallahu alaihi wasallam used to do this thrice, 3 times. Ako po si Dina Ligat Pulao. Ako po yung may sakit na brain tumor. 2 days ako doon na comatose. Ginawa nila talagang kaya nilang ginawa para gagaling ako. Sa ngayon, sa awa ng Panginoon, okay ako. Okay na talaga ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat po. Yai kapito, ukit ay bamano tano, inshallah na maslay makambalagunan ni kanulang moskita no na naso exercise magagabu na manggalbakinya ba kaso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inanggianin sa emphasis niya, inanggianin niya sa importansya sa masla madakal i mga benefits
sukang galbok sa niya ba? Yeah, it is remarkable. One of the long-standing beliefs was we believed that the brain had nowhere to go but down. But new research is showing that through mental exercise, you can actually keep your memory as you age. You can even create new brain cells. So we're walking right now. What's happening to my brain? Well, what we found in our study is that walking will increase the volume of the brain, increase the efficiency of the brain, and increase number of improvements in a number of cognitive processes, such as memory and attention. Just by walking? Just by walking. Professor Arthur Kramer of the University of Illinois in Urbana is part of a revolution, challenging a long-held belief in the world of neuroscience that the brain is hardwired, fixed, immutable. He says changing the size and the function of your brain is as easy as taking a few steps. We walk at 40 minutes. 78-year-old Grace Miller walked 3 days a week for 6 months. Have you noticed the difference? I really think so. My husband and I, we kind of try to remember things. Lately, I've been doing all the answering. We do know that over about a 6-month period, you can get about a 15% improvement in memory and attention and a variety of In other 6 months? In 6 months, right. That's pretty remarkable. Professor Kramer took pictures of the brains of 60 participants before and after 6 months of walking and saw an increase in crucial areas responsible for memory and decision-making. I was surprised at how much plasticity, how much flexibility older brains have, because the general belief up until about a decade or so ago was that that brains deteriorated as we age. That's not true. Not true at all. Plasticity. It's the actual strengthening of connections between neurons. Kapag ay baguman, andro siya karon niya ba exercise niya na manggalbog so grounding ato kapag determine na earthing. Medyo nakapandekat kanu 5, dusuay siya kanu lupa, apakaya nantuna na 10 to 15 minutes, umaga na 30 minutes, umangay, na namaslema kang baragulo niya ba, siya kanu lawas tano. Niya so video, kakwenta no sa pangagi makapantag sa niya ba abityala, earthing, ato ka grounding, in sa nasunotad. Ang mga hayop at halaman ay natural lamang na konektado sa lupa na dapat ay gaya rin ng mga tao. Ngunit mula paggising ng umaga, buong maghapon hanggang gabi ay nakasuot tayo ng tsinelas o sapatos na siyang humihiwalay sa ating katawan mula sa mundo. Bakit naman kailangan konektado ang ating katawan sa lupa? Ang mundo kasi ay may natural electrical charge at kapag tuwing tayo ay humihiwalay sa lupa, hindi nagiging balanse ang sarili nating electrical charges sa katawan, na ang tawag ay protons at electrons. Pag hindi balanse ang mga protons at electrons sa katawan, lalong lumalakas ang mga free radicals na siyang kumakapit at sumisira ng mga cells at nagpapahina ng ating immune system. Nagsagawa ng research o pagsasaliksik ang NCBI o National Center for Biotechnology Information ng Amerika, kung saan ang kanilang mga subjects ay tao mismo. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mabilis na paghilom ng mga sugat na matagal nang hindi gumagaling. Isa na dito ay ang sugat na hindi gumagaling ng isang lolang 84 na taong gulang na may diabetes. Pagkatapos lamang ng 2 linggong pagtapak sa lupa ng 30 minutos araw-araw, ito ang kinalabasan ng kanyang sugat. Mapapansing naghilom agad ito. Ang isa pa sa mga eksperimentong kanilang isinagawa ay ang pagkuha ng cortisol levels o stress hormone sa mga taong kanilang pinag-grounding o tumatapak sa lupa kumpara sa hindi. Ang cortisol levels ng mga hindi nag-grounding ay mas erratic o magulo sa loob ng isang araw kumpara sa mga tumatapak sa lupa na mas maayos at predictable. Ang ibig sabihin po nito ay hindi stress ang mga taong nag-grounding. Isa pa sa mga natuklasan ay ang pagbaba ng inflammation o pamamaga pag mayroong injury sa katawan. Tignan itong isang injury sa balakang na nakuha ng isang babae sa gymnastics noong kabataan niya, kung saan ang pamamaga nito sa katawan ay nabawasan matapos ng 4 na gabing natutulog sa lupa. Simula noon ay mas kaya na niyang maglakad ng matagal at hindi na sumasakit ang kanyang balakang kapag siya ay tumatayo at umuupo. Sa makatuwid, nakakatulong din daw ang pag-grounding sa mga atleta upang mapabilis ang paghilom ng mga kalamnan kapag sila ay nag-iensayo. Mas mabilis na paghilom, mas malayo ang mararating ng inyong pag-iensayo at pagpapalakas ng katawan. Sa katunayan, ang payo pa raw ng mga trainers ng world-class cyclists ay magpahinga sa lupa pagkatapos ng isang competition upang mapabilis ang kanilang recovery sa pagod at sakit sa mga kalamnan.
Bukod pa sa mga natuklasan ng mga siyentipiko, marami ding mga claim galing sa iba't ibang individual na sila ay mas masigla, mas malakas at nakakabagal pa raw ng skin aging. My libido went back to life. Hello! Ang grounding po ay libre at pwedeng gawin sa gilid o likod ng inyong bahay na hindi sementado. Ang majority ng mga payo sa pag-grounding ay tumapak sa lupa ng mga 10 to 15 minutes araw-araw. Pinakamaganda raw kung sa beach o sa damuhan na medyo malambot pa ang lupa, basta't nakadikit ang katawan direkta sa mundo. Sa lumana nami, inshallah subhanahu wa ta'ala na nauman kamis na nagapakay bagangay kanul kita no clinic ato kabang sa Moro Wellness Hub siya sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao. So yan in direction no pa makamangi kanun de ko manu sa skia na natuloy-tuloy kanun din ka adam mo manu titayan tumunog na adam mo manu masjid nandun ni ko manu kanun to masjid nagkawanan kanu na adam mo manu titayan manot na naiganat kanun to matitayan na pat kaposte na mo madun sulkita nun niya clinic Bangsamoro Wellness Hub inshallah subhanahu wa ta'ala siya so siya pamatun. So pamakayano ka bagangay iliw kanu kamis anto na tawag kanu muna ato ka text kanu muna kanu number tano kanu di kanu pakabulog kad nanto na adeng kaangayan tano ang mga importante na di tano di kami umuma siya kanu kita ng clinic siya sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao. So niya so number tano 0927375830. Sa lumanan tano 0927375830. Mga pagali nami luso ng Mistiyan kanu agam Islam pabutsabutan nami uman kamis inshallah subhanahu wa ta'ala na continuous so kita no free check-up. Yan may ito nagkapakay baging Baitanamis kanu lukan kita na ito clinic ato ka Bangsamoro Wellness Hub sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao. Bago kanu bagangilo na nakontak kanu muna ato kay text sungalan nundo sa adreso kanu number tano 0927-37-58030 para makalista kanu inshallah subhanahu wa ta'ala ka 20 po yung mga pasyente agkaketar tano uman kamis inshallah subhanahu wa ta'ala. Umanum udi kanu balakay bagangilo na nagapake mo na request kanu sa kami ibagangay lukan to barangay asala masupag kanu po siya kanu Cotabato City inshallah subhanahu wa ta'ala. So kontak kanu po kanu number tanon to 0927-37-58030. So lumalan tanong 0927-37-58030. Tuwa sa number tanong agapakay pagkontak kanu. So uman kamis na nainsala na panay-panay kanu alas city kada na free blood sugar testing tano so mga taon to malini mapa-check up sa kanila na blood sugar na gapakay panay-panay sa alas city inshallah subhanahu wa ta'ala upang man ka di ka nung gasulot na nagapakay mo na lasudso pa ni Koman uged na lasudso ba ito yung sa lasudso taman sa alas 9 na ada na orientation tano na makapamakikinig gano'n mo na ba na inshallah na ada mun IME session tano sa uman kamis banto ya kataga na IME to na ipagtabag sulabi magatos mga vitamins, minerals, trace elements halal certified into inshallah na mas lima katabangin madakali mga pinadsapan Allah ta'ala. So uman kamis na adan IME session tano intravenous micronutrient infusion siya kanul kita no niya clinic Bangsamoro Wellness Hub siya sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao. Welcome sulangon kita no siya kanul kita no niya clinic inshallah subhanahu wa ta'ala welcome mamis kanul kita no niya clinic Bangsamoro Wellness Hub inshallah subhanahu wa ta'ala. Panglintan no sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakwenta no sa pangagi sulangon niya mga bitiyata no ikalimutan no Allah ta'ala sa dunya sampai sa akhirah no induatan no sa Allah subhanahu wa ta'ala isulangon umagadaman tano magidsa niya mapayag no masulan na nayawanin dusulang ng mga pagalitan ng amita tangunadong kanulimun Allah ta'ala na iduatan silang sa ampuno Allah ta'ala so kalimpanan nilan yung makasurga silang
Ako po si Dina Ligas Pulao. Ako po yung may sakit na brain tumor. 2 days ako doon na comatose. Ginawa nila talagang kaya nilang ginawa para gagaling ako. Sa ngayon, tawa ng Panginoon, okay ako, okay na talaga ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng ulo ko. Maraming salamat po.